Okay, sige. So, let's discuss the chain of infection naman po yung pag-uusapan natin today. Okay, so yung basic concept, di ba, with regards to communicable disease and chain of infection. Kasi yung next topic po natin, so magraran po yan, yung mga next na mga discussion natin would be all about yung mga communicable diseases. Ibig sabihin yung mga nakakahawa na sakit. Okay, so ngayon, ano nga ba ang meron pagdating dyan sa mga communicable disease? Or ano nga ba yung communicable disease nursing? So sabi natin, communicable disease nursing, sabi, this is the study of illness to a specific, toxic substance, di ba? Ano ba yung pwedeng cause ng sakit na yun sa pasyente, di ba? Occupational exposure. So for some instances, di ba, there are some occupation like yung nurse, di ba? Very exposed ka or pwede kang makakuha ng sakit kapag nurse ka. Kasi ba, every day you encounter different kinds of person, iba-ibang sakit nung meron na tayo ma-encounter. But now, infectious agent. So, di ba, ano yung nag-cause? Di ba, there are different, it could be virus, bacteria, or pwede mong parasite. And yung mga yan, pwedeng maapektuhan yung mismong tinatawag natin na susceptible individual o yung mga tao na pwedeng magkaroon ng sakit or makuha nila yung mismo. And pwede nilang makuha yan directly or indirectly. Ibig sabihin, pwedeng nakuha nila agad or pwede na ipasa sa kanila yung sakit na yan. Okay? May question po ba dito? Yan. So, sabi natin, pwede daw yan makuha. Saan siya pwedeng makuha? Diba? Pwede natin makuha yan to an infected animal or a person. Ibig sabihin, yung sakit, pwedeng ipasa sa'yo ng isang hayop. Or pwede rin yung kapwa natin na tao. Sabi natin, indirectly through an intermediate host. So, pag sinabi natin intermediate host, siya yung carrier. Sa kanya nagtatago yung mga bacteria, sa kanya yung mga virus na yan. Pwede rin through a vector. Ano naman yung vector? Diba? Ito po yung mga, halimbawa, yung langaw, diba? Yung lamok, sila yung nagdadala ng sakit. And pwede rin po to sa environment. Lalo na, diba, yung mga maduduming paligid, diba? So, pwede ka rin makakuha ng mga sakit dyan. And sabi dito, the significant, diba, with regards to communicable disease, ano yung mga kailangan natin malaman? First is the signs and symptoms of that specific disease. Ano ba yung mga pwedeng makita kay patient? Diba? There are some diseases na magkakaroon ng mga rashes, magkakaroon ng mga butlig-butlig. Diba? So, yan yung mga pwede sa kanila. Ano daw? What will be the causative agent? So, viral ba yan? Bacteria? Diba? Parasite ba yan? Protozoa? And how is it transmitted? Paano ba napapasa yan? Person to person, animal to person, di ba? So, kung paano. Di ba? Ano pa daw? Ano yung mga diagnostic test na pwede nating gamitin to verify that specific disease na meron yung isang pasyente? Yan sabi, nursing and medical management through utilization of nursing process. So, how will we manage those patients na merong communicable disease na yan? Sabi natin, communicable disease concept, sabi, communicable disease is an illness due to a specific infectious agent or its toxic product that arises through transmission of that agent directly or indirectly to a well person or its product from an infected person, animal, inanimate reservoir, di ba? Pwede po sa pagkain din kasi makuha sa mga contaminated water, papunta doon sa susceptible host. So, ibig sabihin, yung mga infectious agent na yan, mapupunta yan doon sa isang tao na pwedeng makakuha ng sakit. So, sabi nga, pwede siyang mapasa, pwedeng person to person, pwede yung animal, or yan, mga inanimate reservoir like yung mga pagkain, lalo kung madudumi yan, di ba? Lalo, di ba, yung mahilig kumain sa mga street foods. Di ba? So, minsan may mga nakukuha din po tayong sakit dyan. Okay? So, ano nga ba yung disease? So, when we say disease, sabi, a disease is any condition in which the normal structure or function of an organ or the body is impaired or damaged.
damage. So, ibig sabihin, nagkaroon ng problem sa function ng isang tao. Diba? Halimbawa, normal na may breathing niya. Pero, in some instances, nakakuha siya ng isang sakit. Ngayon, nahihirapan siyang huminga. So, yun yung tinatawag natin na disease. While physical injuries or disabilities are not classified as disease, but they can cause disease such as infection by a pathogen. So, ibig sabihin, halimbawa, nabalian ka ng buto, na aksidente ka. Diba? Hindi siya sakit. Pero, halimbawa, nabalian ka, pero hindi mo siya na-treat. Diba? Hindi nalinis yung sugat. So, pag nag-infect yung sugat na yun yung magiging tinatawag natin na disease. Okay? So, genetics, diba? So, ito yung sa mga cancer, can also play a role in the development of a disease. Diba? Lalo na, diba, pag mga cancer, diba? Yung cancer, kasama po yan sa may genetic factor. So, ibig sabihin, it runs in the family. Okay? So, ano pa daw? Signs and symptoms of the disease. When we say signs of disease, ano daw yon? These are objective and measurable and can be directly observed by clinician or healthcare worker. So, ibig sabihin, pag sign, yung nakikita natin dun sa pasyente. Di ba tayo nakakakita, ay may rashes siya, meron siyang mga red spots. Di ba? Yun po yung tinatawag natin na signs. Well, the symptoms of disease, eto naman yung subjective data or subjective information which are felt and experienced by the patient itself. Diba? So, but they cannot clinically confirm or objectively measure. So, this, ano daw yan? Ibig sabihin, yung pasyente yung nagsasabi. Diba? Sabi, pwede yung nauseated. Diba? Pero pakiramdam ng pasyente, nasusuka siya. Makikita ba natin yun? Ay, nakikita ko, nasusuka ka. Diba? Pain. Makikita mo sa mukha ni pasyente na mukha siyang in pain. Pero, yung intense or the feeling of pain, si patient lang yung nakakaramdam niya. Diba? Kaya nga gumagamit po tayo ng pain scale. Diba? Pag tinanong ng pasyente, sige nga po, pa-rate nga po yung pain na nararamdaman nyo from 0 to 10. 10 being the highest. Diba? Ano pa daw? Fainting sensation, yung para siyang nahihilo, para siyang mabubuwal, mawawala ng malay. So, si patient yung nakakaramdam. No? So, that would be the symptoms for the patient natin. Okay? In communicable disease, there are two types ng communicable disease natin. The first one is what we call contagious disease. So, pag sinabing contagious, it's spread by direct contact with infectious agent causing the disease and easily transmitted from one person to another through direct or indirect means. So, ibig sabihin, pag sinabi natin contagious, nakakahawa. Diba? Dala-dala niya mismo yung infectious agent or the causative agent that will that will lead to the patient na magkaroon siya ng sakit. When we say naman infectious disease, it is a disease not only by ordinary contact but requires direct inoculation of organism through break in the skin or mucous membrane. So, ibig sabihin, yung infectious disease, makakapasok siya dun sa isang tao. Diba yung merong portal of entry. Like in yung mga nahiwa, diba? Meron, nasa bibig ni pasyente, dun siya pumasok. Okay, so tandaan, all communicable disease are infectious, but not all infectious are communicable. Sabi, not all communicable are contagious, but all contagious are communicable. So, ibig sabihin, yung mga communicable diseases na yan, infectious pero hindi naman lahat yun is, napapasok agad-agad. And hindi naman lahat ng communicable disease ay contagious, pero yung mga contagious disease, yun yung madaling ipasa or maisalin sa ibang tao. Okay? Sabi natin, it is also classified based on the occurrence. Ibig sabihin, gaano siya kadalas nangyayari or papaano nangyayari yung mga sakit. So, meron tayong tinatawag na sporadic disease. Sabi daw, that is intermittent occurrence of few isolated, unrelated cases in given locality. Disease occurs occasionally, irregularly, no specific pattern, and example is yung cancer and degenerative
disease. So, ibig sabihin, kalat-kalat siya. Diba? Hindi mo masasabi, ay, sa bayan na yan, ano yan, laging may mga cancer yung mga tao dyan. Diba? Ay, dun sa Kabanatuan, yung mga tao dyan, merong mga demensya lahat. So, hindi mo pwedeng sabihin na ganun na meron sila. Ibig sabihin, yun yung sporadic, kalat-kalat. Diba? Pwedeng sa isang barangay, meron sa katabing barangay, wala yung sakit na yun. Next naman is what we call endemic disease. Sabi naman, pag endemic, that continues occur throughout a period of time and usually number of cases is in given locality, constantly present in population, community, or the country. Diba? Pag sinabi endemic, halimbawa, yung malaria. Diba? For example, yung malaria, it is endemic in Palawan. So, ibig sabihin, continuously, nandoon yung sakit na yan. And pwedeng maapektuhan yung mga tao na doon. Pwedeng makuha nila yung sakit na malaria. Diba? Sample nga natin, ayan o. Ayan, yung mga pneumonia, pwede rin po yan. Schistosomiasis, so saan yan endemic? Doon sa mga malalapit sa mga sapa. Diba? Yan, sabi ko nga, ayan, malaria, diba? Sa Palawan. Ayan, yung filariasis, pwede rin po yan, or elephantiasis. So, pwede po endemic siya sa isang lugar or sa isang locality na doon lang siya laging nakikita. Okay, next is the epidemic. So, pag sinabi nating epidemic, which occurrence is of unusually large number of cases in a relatively short period of time. Sinabing epidemic or epidemia, biglang tumaas yung cases na to. Halimbawa, pag tag-ulan, di ba, biglang tumataas yung cases ng dengue. And sometimes, pag nakita nila, halimbawa sa isang bayan, biglang dumami yung nag-increase doon. So, pwede sabihin siya, nagkakaroon ng epidemic disease doon. Or halimbawa, yung measles, di ba, bigla yung isang barangay, tabi-tabi, magkakapit bahay, biglang nagkaroon ng mga measles lahat. So, ibig sabihin, nag-increase yung bigla. So, yun yung tinatawag natin na endemic. So, ayan ang sample natin is your dengue fever, leptospirosis, ayan, diba, lalo na kapag mga nag-uulan, mga baha-baha na yan, mumps, chickenpox, and yung mga measles. Kasi yan yung pwedeng biglang mag-burst yung dami ng cases na nagkakaroon yan sa isang locality o sa isang area. So, kaya tinatawag na siya na endemic disease. So, kapag nagkakaroon ng endemic disease, yan po yung nagkakaroon ng project, yung Department of Health natin, di ba? Halimbawa, nung last year ata yun, di ba? Napansin nila tumataas yung cases ng measles. So, kaya naman, nag-launch ulit sila ng program na Ligtas Tigdas. So, di ba, yung mga preschooler or mga schoolers dun sa elementary, binigyan ulit ng vaccine against measles para hindi na dumami yung sakit na yan. And, next would be ayan, alam nyo na yan pag sinabi nating pandemic. Sabi, it is an endemic disease that occurs worldwide. Simultaneous occurrence of epidemic of same disease in several countries. Diba? Sabay-sabay silang nagkaroon. Diba? Like nung nagkaroon ng COVID. So, diba yung COVID, halos lahat ng bansa, diba, nagkaroon ng may sakit na COVID. And yung number, madami. So, kaya tinatawag natin siyang pandemic. Example would be the AIDS. Ayan. HIV/AIDS, under na siya rin ng pandemic disease. Kasi, there are certain or marami na pong bansa or na merong HIV. Diba? MERS-CoV. Diba? Yung ano rin niya, kamag-anak ni COVID. Diba? Si SARS, tsaka si COVID-19 natin. Okay, may question po ba sa classification of diseases natin? Wala? Okay. Sige. So, sabi natin, the Republic Act 11332, repealing the Act of 3573, otherwise known as the Law on Reporting of Communicable Disease. So, ibig sabihin, merong batas na nagsasabi na lahat ng communicable diseases should be reported. Diba? Sabi ito, the law hereby declare the policy of the state to protect and promote the right of health of people and instill health consciousness among them. So, ibig sabihin, kailangan siyang i-report. Bakit?
Kasi nga, di ba, communicable, ibig sabihin nakakahawa, pwedeng kumalat, pwedeng dumami. So, kaya dapat i-report natin para magawan agad ng aksyon ng Department of Health, di ba, kung papaano hindi na dumami yung sakit na yan. So, kaya dapat inire-report po natin. Okay? So, sabi natin, classification of disease is based on severity or duration. So, pwede rin po, meron tayong tinatawag na acute disease. Ano yun? Bigla. Diba? Sabi natin, which develop rapidly, diba? But last only a short period of time. Diba? Mga 1 or 2 weeks lang yan. Diba? Kagaya ng measles, diba? Yung mumps, yung influenza. So, madali lang siya. So, pero pwedeng biglang dami siya, biglang ma-reduce din agad yung disease na yan. While chronic disease naman, sabi dito, which develop more slowly but last for a long period of time. So, ibig sabihin, dahan-dahan na dumadami siya na nagde-develop yung sakit na yan. Pero, matagal. Ano ba yung mga sakit na matatagal? Diba? Yung TB. Diba? Merong pasyente, saka yung mga leprosy. Diba? Merong mga pasyente o merong mga tao na if you will look to them, diba, makikita mo, ano sa kanila, feeling mo normal sila, healthy sila. But pwedeng carrier or may TB sila, asymptomatic pa lang. Diba? Kasi nga, nagpa-progress pa lang yung disease, pero nakakahawa na sila, hindi pa lumalabas. So, yun po yung mga tinatawag natin na chronic diseases. Okay, meron din po tayong tinatawag na subacute disease. Ano na may subacute? Which is the intermediate between acute and chronic. So, ibig na nasa gitna nilang dalawa. Rapidly develop pero matagal. Diba? Dahan-dahan na nag-i-evolve yung sakit pero matagal yung duration ng sakit. Like for example, yung bacterial endocarditis. Diba? Sometimes, hindi mo pa alam na meron ka na palang endocarditis kasi nagde-develop pa lang yung infection dun sa heart ni patient. Okay, meron din tayong tinatawag na latent disease. Ano may latent? With causative agent remains inactive for a time but then becomes active to produce symptom of disease. An infection held in check by the defensive force of the body but activated when body resistance is reduced. So, ibig sabihin, merong sakit, meron doon infectious agent, kumbaga tulog lang siya. Pero nung humina yung resistensya ng isang tao, bigla ngayon na-activate, nag-activate, lumabas ngayon yung sakit kay patient, lumabas yung signs and symptoms. Ano yan? Diba kagaya ng chickenpox? Diba si chickenpox, kapag nagkaroon ka ng chickenpox, pag galing mo dyan, nasa DNA mo na yung virus ng chickenpox. Tulog lang siya. Pero, pag na-activate siya, it will lead to another na sakit that we call yung shingles zoster natin or herpes zoster natin. Okay, malinaw po tayo sa mga duration on how yung classification ng disease. Okay. So, sabi natin, next is infection. Ano naman yung infection? When we say infection, this is the invasion of the body tissue by microorganism and their proliferation. So, ibig sabihin, pag nakapasok yung infectious agent or yung microorganism doon sa loob ng katawan ng tao, and anong ginagawa nila? Nagpapadami sila doon sa mismong tissue ng katawan or sa organ ng isang tao. Diba? Kaya ngayon, nagkakaroon na, nagkakos siya ngayon ng infection doon sa mismong patient. And there are 4 types of infection. Meron tayong tinatawag na recurrent infection. Sabi, is the reappearance of symptoms after infectious disease has been treated or subsided and renewed presence of same infectious agent. Ibig sabihin, umulit yung sakit ng pasyente. Same lang na sakit. Like, for example, pneumonia. Pagaling, nagka-pneumonia ulit yung pasyente. So, nag-recur, umulit yung sakit dun sa patient. Pag reinfection naman, sabi dito, which after an initial infectious agent has been eliminated, sabihin gumaling na yung pasyente, a new infection occurs caused by same organism or by another strain of species.
Diba? Gumaling ka na. Halimbawa, gumaling ka na sa flu, sa influenza. Eh, yung influenza natin, may iba-ibang strain yan. Diba? This week, gumaling ka na. After 3 days, nagkaroon ulit ng influenza. Nagkaroon ng reinfection. Diba? So, pwedeng other strain or same organism mo na cause dun sa patient. The next one naman is what we call super infection. Happens during a period of illness, additional infection occurs by another cause, another infectious agent. So, ibig sabihin, yung patient may sakit na, may infection na siya, kaso nadagdagan pa. So, yun yung tinatawag natin na super infection. So, may current illness siya, nadagdagan ng another infection yung patient natin. And the last one is what we call auto-infection. So, in which the infected person is his own direct source of exposure. The infection of a primary host with a parasite, particularly mga helminths, in such a way that can complete life cycle of parasite happens in a single organism without involvement of another host. So, ibig sabihin, halimbawa, kagaya nung yan, yung mga bulate. Diba? So, ibig sabihin, nakatambay lang yung mga itlog dyan, tapos dumami na siya. Doon siya mismo nagpadami doon sa'yo. Tapos, nag-cause na ng infection doon sa isang tao mismo. Okay? So, when it comes to infection, so we have 4 patterns or meron tayong mga stages on how a person or yung infection is nagpa-progress. Diba? So, yung tinatawag na stages of infection or yung infectious process natin. So, at first, when a person is na-expose dun sa mismo or nagkaroon ka ng exposure, nakuha mo yung microorganism or yung infectious agent na kapasok sa katawan mo, yung first natin would be the incubation period. So, pag sinabi natin incubation, extends from entry of microorganism to the body to onset of non-specific signs and symptoms. Ibig sabihin, nakapasok na sa katawan mo yung microorganisms, nagpapadami na siya. Pero, yung nagsisimula na siyang mag-develop, pero yung lumalabas pa na signs and symptoms sa patient, hindi pa siya directly specific dun sa sakit na yun. Like for example, yung fever. Diba? Pag fever, ibig sabihin, nasa incubation period pa lang siya. Kasi hindi mo pa directly agad-agad na madidistinguish kung ano yung sakit ni patient. Okay? Next stage is with the prodromal period. Ano naman yan? Extends from onset of non-specific signs and symptoms to a specific signs and symptoms which are the cardinal or what we call pathognomonic sign. Diba? Halimbawa, yung measles. Ayan. Diba? At first, lalagnatin yung pasyente. And then, susunod niya, magkakaroon na siya ng red spots. Ibig sabihin, lumalabas na yung mga specific signs na makikita dun sa mismong pasyente. So, na-specify lang siya dun sa sakit na yan. Nagkaroon ng complex spots. Diba? Yung pula-pula dun sa bibig ni patient. Okay? The next is the illness period. Ito na yung the host experiences maximum impact of infectious process and specific signs and symptoms develop and become evident. So, ibig sabihin, eto na, full-blown na. Ibig sabihin, talagang nandun na yung sakit. Kita mo na lahat ng signs and symptoms kay patient. Diba? Nagkakaroon yung nagsusugat-sugat na. Okay? And after the illness period, dyan naman papasok yung convalescence period. Ano na sa convalescence? This is the recovery period as manifestations subside and signs and symptoms start to abate until the client returns to normal state. So, ibig sabihin ito, pagaling na. Nawawala na yung mga signs and symptoms. Halimbawa, yung mga rashes, yung mga butlig na yan, unti-unti na siyang natutuyo, nawawala na. Diba? Ibig sabihin, pabalik na ulit sa normal yung tao. So, that's what we call your convalescence period. Okay, may question po ba with regards to stages of infection? Wala? Okay, sige. So, incommunicable disease,
nursing, it is very important, di ba? Sabi nga natin, lalo tayo mga nurses, di ba? Kasi nga, exposed tayo. Very vulnerable tayo to get a disease pag nasa hospital duty tayo. That's why, kailangan natin ng protection. Diba? Kaya nga nagkaroon tayo ng standard precaution para ma-prevent na mahawa or ma-transmit yung mga sakit sa from person to another person. Sabi natin, the Center for Disease Control and Prevention, or what we call CDC, recommends that blood and body fluids precaution should be used in all patients. The healthcare worker should strictly implement. So, ibig sabihin, pag sinabing standard, kagaya niyan, yung standard precaution daw, ibig sabihin, halimbawa, ikaw, nurse ka, kukuha ka ng dugo or pwede ka mag-in contact dun sa dugo. Halimbawa, mag-i-insert ka ng IV kay patient. Diba? Nakita nyo sa hospital, naka-gloves ba yung mga nurse pag nagkakabit ng IV? Yeah, there are some na wala. Pero, since meron kang contact dun sa, pwede ka magkaroon ng contact sa blood, you should wear gloves. So, that would be included in yung standard precaution. Ibig sabihin, kasi, just in case na magkaroon ng spill ng blood, matalsikan ka, protektado ka. Kasi, paano kung meron siyang nakakahawang sakit na pwede mo makuha dahil dun sa dugo niya? Diba? Or other body fluids. Ano yung mga other body fluids? Diba? Plema. Diba? Suction. Nag-suction ka. Bare hands ka ba magsa-suction? Diba? Mag-gloves ka. Diba? Magde-drain ka ng urine dun sa urine bag. O, diba? Kailangan mag-gloves. So, pag sinabing standard precaution, ito yung gagawin mo para maprotektahan mo yung sarili mo. And meron pa tayong ibang klase ng precaution. Diba? Meron tayong tinatawag na barrier precaution. Ano naman yung barrier? Sabi, this is correct use of your PPE or universal barriers or personal protective equipment. Diba? Usong-uso yan yung PPE no pandemic. Okay, precaution for invasive procedures. Invasive procedures. Diba? Sabi ko yung mag-gloves ka kung diba, mag-insert ka ng suero kay patient. Ayan. Workplace precaution. Ayan. Prevent needle injuries, dispose of needles, syringe and other sharps in puncture-proof containers, di ba? Sa hospital, nakita nyo, di ba? Hiwa-hiwalay yung pagtatapon ng mga sharps, nakahiwalay yung bottle niya. Kasi nga, para ma-prevent na magkaroon ng needle stick injury, bisa bawal matusok. Di ba? Kaya bawal din po tayong mag-recap. So, ibig sabihin, yung pinagtatrabuhan na hospital, pinoprotektahan niya yung mga empleyado niya. Sino yung pinoprotektahan niya? Diba? Una is yung nurse. Next is yung magkokolekta ng basura. Kasi kung sinama mo lang doon lahat yan sa infectious container, doon sa color yellow, sinut mo doon lahat ng syringe kasama yung needle. Diba? Pag kolekta ng basura, paano pagdampot na yun, tumusok sa kanya yung needle? Galing pala sa pasyente na merong HIV. Yan. So, kaya dapat lahat ng sharps nasa punctured proof containers natin. Okay? Next is transmission-based precaution. So, ibig sabihin, poprotektahan mo yung sarili mo on different kind of diseases kung paano siya na ililipat. Diba? Meron kasi tayong tinatawag na airborne, direct contact. Diba? So, pag airborne precaution, ibig sabihin, ano daw yun? Yung causative agent is nasa hangin, which is pwede mong malanghap. And pag nalanghap mo yon, nakapasok sa katawan mo, it would cause a disease sa'yo or illness. Diba? Kaya sabi, airborne precaution requires special handling and ventilation procedure to prevent the spread of infection. So, use of respiratory precaution is mandatory. Diba? Yung pagmamas. Diba? Napakaswerte nyo nga ngayon kasi uso na nakamas. Nung araw, optional lang. Kung gusto mo, pag matapang ka, kahit walang mask. Kahit yung pasyente mo may TB, na pwede ka mahawa, diba? Lakasan lang ng loob. Pero ngayon, kasama na siya sa inyong proteksyon na everyday naka-mask basta nasa hospital kayo. Diba? Next is what we call your droplet precaution. So, ano naman yung droplet?
Sabi dito, the radioactive erosion are observed because large particle droplets do not remain in the air and general travel for short distance around 3 feet or less. So, ibig sabihin, humatching, umubo, may tumalsik. Diba? So, ibig sabihin, dapat, yun daw distance na 3 feet below. Kaya dapat, kapag in contact ka kay patient, diba, pinoprotektahan mo yung sarili mo, dapat meron kang personal space. So, ibig sabihin, meron kayong distance ng pasyente mo. Diba? Hindi yung feeling close ka, diba? Tumabi ka na agad kay patient. So, dapat meron kayong distansya, at least 3 feet daw dapat, diba? Para maprotektahan mo yung sarili mo. Diba? Just in case. Kaya dapat alam din po natin, kaya importante na alam natin, paano ba natatransfer yung mga sakit-sakit na yan, which will be discussed natin on mga succeeding topics natin or discussion natin. Yung mga different na sakit kung paano ba siya na ta-transfer. Para alam natin kung paano natin poprotektahan yung sarili natin. Okay, next would be contact precaution. O ano may contact? Ibig sabihin, nagdikit kayo ng pasyente. Alam mo, skin to skin. Diba? So, pwede mo siyang makuha, hinawakan mo yung pasyente. So, ibig sabihin, kailangan protektahan mo yung sarili mo. So, you need to wear gloves, mask, and gown. Diba? Kasi nga, hahawakan mo yung pasyente. So, kaya kailangan, protektahan mo yung sarili mo. And after nyan, lahat is, hand washing is recommended after removal of protective items. Okay? Dapat nag-hand washing. And actually, dapat lahat yan. Before and after handling the patient, dapat nag-hand washing po tayo. Okay, may question po ba? With transmission-based precautions? Wala. Okay. So, para mas maintindihan natin, so, naalala ba si chain of infection? Diba? Kaya sinabang chain of infection, di ba, para siyang kanina, dugtong-dugtong siya. Diba? Ibig sabihin, kapag nawala yung isa dito, halimbawa, infectious agent, reservoir, portal of exit, entry, mode of transmission, susceptible host. Naputol yung isa dyan. Halimbawa, infectious agent, nawala. O, ibig sabihin, wala na. Kasi, kung walang infectious agent, magkakaroon pa ba ng reservoir? Diba? Mapuputol na siya. Hindi na magkakaroon ng disease. So, yun yung importante pagdating sa communicable disease. How will we eliminate yung mga nasa chain of infection? So, ano nga daw yan? Sabi natin, infectious agent. So, pag sinabi infectious agent, it could be a bacteria, virus, fungi, parasites, or protozoa. Okay? Reservoir naman, saan matatagpuan yung mga infectious agent na yan? Diba? Pwede daw yan, ang reservoir ng mga infectious agent, nasa tao, nasa hayop, or mga non-living things. Diba? Pwede rin po yan, diba? Sa pagkain. Diba? Nandun lang siya doon, nakasama lang siya dyan. Or nandun lang siya sa lupa. Ayan. Okay? Next, portal of exit. Diba? Yung secretion and excretion, paano siya nalalabas. And from lumabas yan, next naman is yung portal of entry. Paano siya makakapasok? Diba? Paano? Pwede po through integumentary. Ibig sabihin sa skin natin. Pwede rin po through break of skin. Nakapasok siya. Ano pa? Mucosa. Nalunong mo, na-inhale mo. Diba? Kaya nga GIT or GUT. Pwede po kasi ascending infection. Diba? And the next one is, how is it transmitted? Diba? Sabi ko nga kanina, pwedeng contact precaution, mechanical, or vertical transmission. And then, when it's transmitted dun sa individual, which is yung tinatawag natin na susceptible host, siya ngayon yung magkakasek. And then ngayon, siya na ngayon yung carrier no mismo disease. Diba? So, kaya importante po, ma-break natin yung chain of infection. So, sabi nga dito, the chain of infection, transmission of infection occurs when an agent leaves the reservoir or host through a portal of exit and is conveyed by the mode of transmission and enters an appropriate portal of entry to the infected susceptible host. So, ibig sabihin, yan,
papasok dun sa tao. Diba? So, ganun yung nangyayari sa kanya. Tandaan, each link in the chain must be favorable to the organism in order to cause a disease. So, breaking any link can disrupt its multiplication, thereby interrupting the chain of infection. So, ibig sabihin, kailangan may ma-eliminate tayong isa dun. Diba? Para hindi na kumalat yung sakit. Diba? Hindi na magkahawa-hawa. Diba? And one of the most effective way on how we will prevent transmission of disease is through hand washing. Kaya paulit-ulit na lang yung hand washing na yan. Diba? Nalala pa yung 5 moments of hand washing, diba? Before touching the patient, diba? After touching the patient, after touching body fluids, after touching the surface, diba? Okay, so isa-isa natin. Sabi natin, infectious agent, A microbes, capable of producing a disease. So, the number of organisms affects their ability to cause a disease as well as the susceptibility of the host. For the organism to cause a disease, there must be favorable and able to kailangan makapasok siya dun sa mismong skin or sa mucous membrane ni patient. Ibig sabihin, nakadikit siya dun. Pwedeng makapasok siya dun sa skin mo or multiply and invade yung mga natural defense natin. Di ba sabi natin, si disease skin natin, ito yung first defense natin. Kaso may sugat, may hiwa, ito nakapasok. Kaya lagi ka nakanganga, di ba? O kapasok sa bibig mo yung mga infectious agent na yan. Okay, so infectious agent, sabi ko, it could be bacteria. So tandaan, pag bacteria, sabi dito, are simple, one called microbes, and some have double-celled membranes that protects them from harm. Diba? Yung mga different kinds of bacteria natin, diba? Meron tayong iba-ibang shape ng bacteria, diba? Meron tayong mga cocci, bacilli, or spirillary bacteria. Diba? Meron din tayong mga bacteria na kailangan ng oxygen, diba? Yung mga aerobic and anaerobic, pag hindi naman kailangan oxygen, pabubuhay pa din sila. Diba? Ano ba? Response to staining, diba? Yung grams positive and gram negative or yung mga acid-fast bacilli natin. So, which is pag mga acid-fast, ito yung mga mahirap na gamutin o matagal gamutin. Diba? Motility, ibig sabihin yung movement, diba? There are non-motile and motile. Mayroong mabilis yung movement or minsan man nakikisama lang siya sa loob. O, tendency to capsulate, diba? O, encapsulated or capsulated yan. Capacity to form spores, diba? Kung paano sila magpe-penetrate dun sa mismo host nila. Diba? Yan, sample naman, yan, mga Spiraceae, Treponema, Rickettsia, Rocket Mountains, nagkukos ng Rocket Mountain, Spotted Thymus fever, diba? O, chlamydia, diba? So, saan siya? Diba? Urethra, bladder, fallopian tube, diba? Doon siya sa, tawag dito, reproductive organ. Diba? Doon siya nag-i-invade, doon siya ngayon yung sinisira niya. Okay? Next naman is viruses. So, sabi natin, viruses are smallest known microbes. They cannot replicate independently without host cells. So, rather, they invade the host cells and stimulate it to participate in formation of additional virus. So, ibig sabihin, hindi nila kaya magpadami ng sila lang. So, ang ginagawa nila, pagpasok nila dun sa isang, kumbaga, pagkapasok sila sa isang tao or sa susceptible sa tinatawag natin, so, ang ginagawa nila, kumbaga, parang nagiging recruiter sila. Nagre-recruit sila ngayon ng mga cells na magiging kaanib nila para dumami ng dumami yung virus para mag-cause ng disease dun sa pasyente. So, yan yung ginagawa ng mga virus natin. Next is si fungi. Sabi, are found almost everywhere on Earth. So, they live in organic matter, soil, and may be harmful and beneficial. Diba? Merong mga fungi na ginagamit natin. Diba? Na pwedeng kainin. Diba? Sabi, some species are used for making cheese, diba? Yogurt, beer, wine, and certain drugs. But, meron pa rin pong mga fungi na nagkukos ng sakit. Diba? So, fungal infection in humans are called your mycosis. Diba? So, kaya, ingat po din
tayo. Di ba sabi ko nga, pag mga fungi infection, isa yan din sa mga mahirap gamutin. Di ba? Matagalan na gamot. Next is si protozoa. Sabi, are much larger than bacteria. Protozoa are simplest single-celled organism in the animal kingdom. So, parasitic protozoa absorb nutrients from the host of the body. So, dun niya kinukuha. So, para din siyang parasite. Pero si parasites, sabi naman, they live on or within other organisms. So, they live at expense of others. Diba? User, yung mga parasite. Diba? Sabi, they take their nutrients from their host. That's which causes disease and malnutrition. So, ibig sabihin, doon sila kumukuha ng pagkain nila sa mismong host nila. Kaya nagkakaroon ng sakit. So, their presence may also cause irritation and other problems. Diba? Yan, sa school, di ba maraming ganyan? Sa inyo, sa klase nyo, maraming parasite, di ba? Lalo na kapag magku-quiz, penging yellow paper, di ba? Pahiram ballpen. Ayan, yung mga parasites. Ibig sabihin, doon lang sila nabubuhay sa mga classmate nila. Okay, next would be the reservoir or infection. Sabi natin, can be a person, animal, plant, soil, or other substance wherein infectious agent lives and multiply until they infect unsusceptible hosts. So, ibig sabihin, yung tambayan nila. Doon muna sila habang wala pa silang bibiktimahin. Diba? So, sabi nga, pwedeng sa tao, pwede sa mga hayop, sa animal, diba? So, human reservoir, sabi, prone cases or very ill individuals. Yan, mga meron yan. Or, yung mga subclinically or mga ambulatory, pwede yan. Kasi nga, diba, sabi ko nga, merong mga tao na may daladalang sakit na hindi na kala natin normal, pero pwede ka nilang mahawa. No? Diba? Carriers, there, ano daw? The incubatory carrier is one who can transmit the pathogen during incubation period prior to clinical illness. So, ibig sabihin, wala pang signs and symptoms, nakakahawa na yung mga patient na yan. Diba? And convalescence carrier is a client who is recovering from illness but continues to shed the pathogenic organism. So, ibig sabihin, gumagaling na siya, pero nakakahawa pa din yung patient natin. Ano pa daw? An intermittent carrier is a person who occasionally shed the pathogenic organism. So, ibig sabihin, pwedeng daladala niya yung mga yan. Or chronic or sustained carrier perpetually harbors the infectious organism in her system. Sabi, nandun na lang sa kanya. So, ibig sabihin, siya na talaga yung nagdadala niyaan. Okay? Next is animal reservoir. Sabi, includes domesticated and wild animals infected by pathogens. Ibig sabihin, yung mga hayop. Diba? Diba? Kaya di ba kasi, diba, pag uso yung bird flu, bawal kumain ng mga manok-manok. Diba? Kasi pwedeng mahawa. Pwedeng ma-infect yung lamok na yan. Yung mga, halimbawa, yung red tide, di ba? Yan, yung mga ganyan. Dengue. So, environmental reservoir, sabi dito, refers to living and non-living reservoir that harbor infectious pathogen outside the bodies of an animal. So, they may exist in land, like yung sa plants or sa soil, in water or air. So, hindi siyang doon siya. Okay? Next is the portal of exit. So, ibig sabihin, this is the route in which the organism leaves the reservoir, paglabas na doon sa reservoir, and usually correspond to the site where agent is localized. So, common portal of exits, diba, secretion, excretion, mga droplets, saan daw yan? Pwedeng through respiratory tract, diba? Nasal discharge, matching, diba? Genitourinary tract, diba? Yung mga umihi, diba? Pwede yan, mga yan. Gastrointestinal tract, di ba? Yung suka, di ba? Yung pupo ng pasyente. Okay, in-NGT mo, nakuha mo yung secretions doon. Pwede rin yan sa mga lumalabas sa puwet ng pasyente. Skin and mucous membrane, may mga skin infection. Diba? Placenta. Kapag placenta, ito yung portal of exit, so vertical transmission. So, ibig sabihin, yung infection magkocross sa placenta. And vertically, matatransmit dun kay baby. So, kaya meron po kasi mga sakit na through placenta, nagpapastro siya doon, tapos naililipat kay
baby. Kaya ngayon, paglabas, may sakit na yung baby or nasa tiyan pa lang, carrier na yung baby. Okay, mode of transmission is by means by which the infectious agent passes from the portal of exit with from the reservoir to the susceptible host. Paano sila makakapunta doon? And this is easiest link to break in the chain of infection. Diba? How will we break that? Mode of transmission. Diba? Kung alam mo yung transmission-based precaution. Diba? Alam mo na airborne siya. O, ibig sabihin, kung makakalis sa hangin, hindi mag-face mask, o hindi makakapasok sa'yo yun. Diba? O, alam mo ng contact precaution, mag-gloves, tas mag-hand washing. Diba? So, kaya siya yung pinakamadali. And once yan yung na-break, hindi nakakalat yung transmission. Diba? Kaya din po nung pandemic, diba? Kaya nauso yung tawag ito, distancing, social distancing. Kasi nga, they are saying that pag nagdidikit-dikit, mas lalong dumadami yung cases. Kaya naglayo-layo, di ba? Kaya bawal magtabi-tabi para ma-break natin yung mode of transmission nung sakit na, nung time ng COVID. Di ba? So, contact transmission is most common mode of transmission. So, this is divided into, ano daw yun? Direct contact, di ba? Person-to-person transfer of organism. Ano pa daw? Indirect contact occurs when susceptible person comes in contact with contaminated object. Halimbawa, yung classmate mo, umatching, hinakpan yung kamay na. Tapos umapir sa'yo. Oh. So, nailipat niya sa'yo, napasa niya ngayon yung sakit. Or pwede rin, through, yung, ano yun, yung panyo, di ba? Hinawakan mo yung panyo niya. O yung nahatsingan mo, nung pasyente, nung carrier, nahawakan mo. Yan. Next, droplet. So, in contact with respiratory secretion produced when the infected person cough, sneeze, or talk. Ayan. Kaya good luck po dun sa mga laging nasa harapan. Di ba? Pag nagdidiscuss ako, tumatalsik yung laway ko. Di ba? Baka may nahahawa na. Di ba? Microbes carried in droplet can travel up to 3 feet or 1 meter. Sabi natin, the organism is not suspended in air but settles down in surface. Diba yan yung mga natatalsik-talsik at nalaway, ingat-ingat, no? Kaya wag lagi nakahanga pag nagdi-discuss. Diba? Next, vehicle transmission. Hindi sasakay, hindi pupunta sa sasakyan. So, ibig sabihin, merong magdadala nung sila yung, kumbaga sila yung port, taga-transport. Diba? So, refers the transmission of pathogens through ano daw? Water, food, and air. Diba? Halimbawa, yung cholera. Saan mo makukuha yung cholera? Sa contaminated water and food. Diba? Ibig sabihin, nandun yung pathogen. Sumama dun sa pagkain, tapos nakain mismo nung tao. Ayan. So, vector-borne. So, ibig naman, meron silang carrier. So, sino daw yan? Of course, when intermediate carriers such as fleas, flies, mosquitoes, transfer the microbes to another living organism. Di ba? Yung mga dengue, di ba? Pag nakagat ka niyan, sila po yung mga vector. And sabi ko kanina, vertical transmission is the passage of a disease-causing agent or the pathogen from mother to her baby during the period of immediately before and after yung birth. So, this transmission might occur across the placenta, so in the breast milk, and direct contact during and after yung birth. Example, HIV. Diba? Can be vertically transmitted pathogen sa mga pregnant women. Diba? Buntis siya sa HIV. So, ibig sabihin, pag nag-cross dun sa placenta yung human immunodeficiency virus, so ngayon, yung baby, paglabas niya, mayroon na rin siyang HIV yung baby. Okay? Next is the portal of entry. Sabi nga, is the venue where the organism infiltrates the susceptible host. So, the infective microbes use the same avenue when they exit from reservoir. Controlling the portal of entry involves maintaining the integrity of protective tissue of the host. So, ibig sabihin, yung kung paano siya makakapasok. Diba? Kaya nga sabi natin, halimbawa, alam mo through
Pag nag-inhale ka, so protektahan. O, di hindi siya pag nag face mask ka, di hindi makakapasok yung pathogen na yan. Di ba? O hindi may sugat, kinover mo yung sugat mo, hindi siya makakapasok. Di ba? Naghugas ka ng kamay, di ba? Niluto mabuti yung pagkain, hindi mo paglunok mo, di ba? Wala, patay silang. Hindi sila makakapasok dun sa tao. And the last would be the susceptible host. Refers to an individual who has the potential to contract an infection. The human has many defense against the entry and multiplication of microorganism. Pero, sabi, when the host defense are good, infection will not take place. Ibig sabihin, pag maganda yung defense mechanism, panlaban mo sa mga sakit, hindi ka basta-basta ma-i-invade niyan kahit na merong nakapasok sa katawan mo yung mga microbes. However, if the host is weak in state, microbes can cause an infectious disease. So, kaya dapat po, laging panatiliin natin na malakas po yung katawan natin. Alright, may question po ba sa communicable disease nursing natin, sa concept pa lang po? May question po ba sa chain of infection? So, malinaw? So, ang importante, alam natin how the disease is transmitted para ma-prevent natin, ma-break natin yung chain of infection. Okay, any question? Okay, so kung wala pong question, thank you so much for listening. Sabi dito, surround yourself with positive people. Their energy is contagious. So, dapat dyan po tayo sumasama sa mga tao na ganyan. Hindi puro negative na lang, di ba? Yung mga tamad, kasi mahahawa ka din ng katamaran dyan. So, dapat dun sa masisipag mag-aral, masipag pumasok, di ba, para mahawa. So, may kakilala ko ganyan eh. Hindi naman siya super bright na bata. Pero, nabarkada siya dun sa mahihilig mag-aral. So, ngayon, nahilig na rin siyang mag-aral. Sinipagan na rin niya yung pag-aaral. So, kaya ganun po yung gawin natin. Ha? So, sa mga positive people tayo, wag sa mga nega. Okay? So, may question po? Okay? So, wala. So, thank you so much for listening